Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay kapag pinuna ng mali. Kapag pinuna ng mali. Meron po tanggapin mga minamahal ang maling puna o maling kritisismo mula sa iba. Maaaring may sinabi laban sa iyong pagkatao, hindi naman totoo. O ikaw ay inakusa ng gumawa ng isang masamang bagay, hindi mo naman talaga ginawa. Ukol po dito, paano dapat tayo tutugon? Una, adi pong tiyakin na walang talagang katotohanan ang binibintang nila sa atin. Dahil kung ito ay totoo, dapat lamang tayo magpakumbaba at magbago. At magpasalamat pa nga tayo na may mga taong tumutuwid sa atin. Ngunit po ikalawa, kung talagang mali ang kailang sinasabi laban sa atin, tayo po'y maaliw. Maaliw tayo sa katotohanan. Kahit nga pong ating Panginoong Yesus ay ganoon din ang naranasan, ang maling pagibintang. Ay nga po sa unang Pedro 2:23-23, na siya insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungang humatol. Ikatlong mga minamahal, iwasan din nating gumanti sa magitan ng masamang salita. Kung maaari, pabayaan na lang namin, di pabayaan lang mga minamahal, ang pagbintang sa ating mali. Dahil ay nga sa Kawikaan 26:2, ang sumpang di narapat ay hindi tatalab. Tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Isang ang karangalan po ang magpatawad. Ito na sinabi po sa Kawikaan 19:11, ang kinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagkapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. At panghuli mga minamahal, kung sa ating palagay, matapos ang panalangin at taimtim na pagsusuri, kailangan talaga tayong sumagot sa pagbintang sa atin. Ay madami po, sabi po ng Kawikaan 15:1, ang malumanay na sagot nakapapawi ng galit. Ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawaglit. Kung tayo man po kailangan sumagot, ay sumagot ng malumanay at mahinahon. Maraming salamat po.